Isang mapagpalang araw po ulit sa ating lahat. Ngayong araw, ang Bible verse na ating pagtutuon ng pansin is yung Jeremiah chapter 17 verses 7 to 8. So, itong topic na to is umiikot sa pagiging rooted natin kay God, yung pagiging malalim ng relasyon natin kay Lord, and yung lalim ng pagkakaintindi natin ng mga salita niya. So sabi rito, "But blessed is the one who trusts in the Lord, whose confidence is in Him. They will be like a tree planted by the water that sends out its roots by the stream. It does not fear when heat comes. Its leaves are always green. It has no worries in a year of drought and never fails to bear fruit." So, sinasabi dito na, mapalad ang mga taong nagtitiwala at lubos na umaasa sa akin lamang. Matutulad siya sa punong kahoy na itinatanim sa tabi ng ilog na ang mga ugat ay umaabot sa tubig. Ang punong kahoy na ito'y hindi manganganib, dumating man ang tag-init o mahabang tag-araw. Palaging sariwa ang mga dahon nito at walang tigil ang pamumunga. So, ang pagkakaintindi ko rito, yung mga taong nagtitiwala kay Lord, anything, when it comes to anything that they do, sa decisions that they will make, yung nagtitiwala kay Lord, yung kumbaga ibinibigay mo na lahat kay Lord, itinataas mo na kay Lord. Ayun yung mga taong mapapalad since sila yung mas binabless ni Lord. Sila yung mas nakikitaan ni Lord na, kumbaga kasi, nagtitiwala ka kay Lord di ba? Itinataas mo lahat sa Kanya. So, syempre, si Lord, matutuwa siya sa'yo. Mas binibless niya yung mga taong ganun, yung marunong magtiwala sa Kanya, mas nagtitiwala sa Kanya compared sa sarili nilang mga gawa. Sa amin, sa church nga namin, lagi kaming sinasabi, everything that we have accomplished is dahil kay Lord, hindi lang sa sariling gawa. Oo, siguro, nag-effort tayo na may ginawa tayo para makamit or maka-accomplish ng isang bagay. Pero everything is within the Lord pa rin. Siya pa rin yung dapat nating pasalamatan sa lahat ng natatanggap natin. And sa Kanya at sa Kanya lang tayo magtitiwala. Mas magtiwala tayo kay Lord kaysa sa pagtitiwalang binibigay natin sa sarili natin. Sabi pa rito, "They will be like a tree planted by the water that sends out its roots by the stream." So sinasabi dito na maihahalin tulad yung mga taong mapapalad na yan sa punong kahoy na itinanim sa tabi ng ilog, pero yung ugat niya is umaabot sa tubig. So, 'di ba, sabi nga rito, being rooted in God's word. So, kung ikukumpara din natin siya sa isang puno, 'di ba? Nasasabi lang ng ibang tao or ng mostly ng mga tao na ang isang puno is malago kapag mag-green yung mga dahon, maraming dahon, like ganon, lumalaki, lumalawak yung parang nagiging spacious yung kailangan ng too much space ng puno para lumago. Kasi lumalaki nga siya. Pero little did we know that mas may isa pang factor na makikita natin kung gaano talaga lumalago ang isang puno. Ayun is yung through its roots, yun sa pinakailalim. Kagaya nga nandito sa Bible, sabi dito, being rooted. Tapos sabi rin dito, 'di ba? Deeper. So, when it comes to the Lord, mas maganda na yung relationship natin sa Kanya and yung pagkakaintindi natin sa mga salita niya, yung pag-intindi natin mismo, yung act itself is dapat deeply rooted. Dapat hanggang sa pinakailaliman. Hindi lang yung kung ano lang ay nakikita natin, yun na yun. Dapat we must indulge ourselves na maging mas rooted pa, maging mas deeper pa yung relationship natin and yung, ayun nga, yung ginagawa natin for the Lord, di ba? For the sake of the Lord. Kasi, mas ibe-bless niya tayo in that way. Sabi rin dito, hindi tayo dapat mangamba kung ano man yung mga possible na mangyari sa atin kasi andyan si Lord eh. Siya yung magsasalba at magsasalba sa atin. Hindi niya pagiging tulutan ng mga bagay na alam niyang hindi makakatulong sa'yo sa growth mo. Hindi niya pahintulutan yung mga bagay na
yung mga ganong bagay na mangyari. Kaya, dapat magtiwala ka lang sa Kanya, and yun nga, paulit-ulit ko na sinasabi, your relationship with the Lord, or relationship with the Lord, must be deeply rooted pa. Pati yung pagkakaunawa natin sa mga salita niya. So, for our teaching, we grow in our faith when our confidence is in God. We grow in our faith when we exercise our faith. We grow in our faith when we get daily nutrients from the Bible. So, sabi rito na, mas lalago yung faith natin, mas lalago, mas habang nag-grow tayo, nagkakaroon tayo ng faith kay Lord, kapag yung tiwala natin and yung confidence natin is nasa Kanya. Lalago lang din ito kung syempre i-exercise natin yung faith natin kay Lord. So, ano mangyayari kung sabi lang magtiwala tayo kay Lord, ganyan, pero hindi naman natin ginagawa. So, mag-grow din yung faith natin kay Lord, mas mag-grow tayo kapag lagi tayong nagre-rely sa Bible, if we get our daily nutrients from the Bible. So, sabi nga rin sa church namin, kada gigising ka, ang lagi mo dapat unang hahanapin is yung Bible, hindi yung mga cellphones. Kasi, yung Bible, nandyan na lahat ng kasagutan. Para siyang di ba yung mga mobile phones kapag binibili, may mga manual. So, yung Bible, ayun naman yung manual of life. For the application, put our confidence in God, knowing that God is with us. Exercise our faith, especially in tough situations. Get daily nutrients through the daily devotion. So, hindi lang pala tayo makakakuha ng daily nutrients sa Bible. No? Mas makakakuha rin tayo ng daily nutrients, mas makukumpleto ito, and mas masasatisfy tayo kapag nagde-daily devotion din tayo, katulad nitong ginagawa ko. So, yun nga, gaya ng sabi ko kanina, ibigay natin kay Lord yung tiwala natin. Ibigay natin sa Kanya lahat ng worries natin. Itaas na natin sa Kanya lahat kasi siya at siya lang ang makakapagbigay ng solusyon, and siya at siya lang ang may control sa lahat ng bagay. Hindi niya tayo pababayaan, at lahat ng binibigay niya sa atin ay with purpose. Number 2, exercise our faith, especially in tough situations. So, ayun, diba? Gusto nga ni Lord na kapag nasa tough situations tayo, kapag gipit na tayo or may problema tayo, gustong-gusto niyang lumalapit tayo sa Kanya. Minsan nga kaya na lang niya binibigay yung challenges na yun, yung tough situations na yun sa atin, is for us to get closer to Him, para lumapit tayo sa Kanya, kasi madalas nawawalan tayo ng time para kay Lord. Hindi na natin siya masyadong napapansin or nakakalala. Kaya, in that way na mas lalapitan natin siya, especially during our tough situations, mas lalago yung relationship natin kay Lord. Mas magiging deeper yung deep relationship natin with the Lord. Mas magiging rooted. So, ayun, share ko lang din konting realizations upon this devotion. So, di ba, madalas kasi naaalala lang din natin si Lord kapag nasa kasukdo-sukdulan na tayo ng buhay natin. Pero, syempre, dapat hindi lang sa tough situations natin siya naaalala. We should remember Him also, not only on our downfalls. Dapat kapag every time we accomplish something, every time we get something that we prayed for, lahat yung mga happy moments natin, dapat dun din natin mas nakaalala si Lord, kasi everything na nangyayari sa atin at binibigay sa atin is galing kay Lord. Lahat ng blessings natin is galing kay Lord.